Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Mario Santos, isang doktor na dalubhasa sa pangangalaga ng kalusugan ng ating mga nakatatanda. Alam niyo po ba na madalas malaman ng mga doktor kung ang mga nakatatanda ay nahaharap sa malubhang problema sa kalusugan sa sa pamamagitan lamang ng pagpansin sa ilang partikular na gawi sa personal na kalinisan. Ang mga tila maliliit na bagay na ito ay maaaring tahimik na nagsasabi sa inyo na may mga mapanganib na kondisyon na nabubuo sa inyong katawan ngayon. Ang tunay na nakababahala ay maraming nakatatanda ang walang kamalay-malay na ginagawa nila ang mga kritikal na pagkakamaling ito araw-araw. Sa susunod na ilang minuto, ibabahagi ko ang 7 pagkakamali sa personal na kalinisan na agad napapansin naming mga doktor sa aming mga pasyenteng nakatatanda at kung paano ang pagstama sa mga ito ay maaaring literal na magligtas ng inyong buhay o ng buhay ng inyong mahal sa buhay. Ang impormasyong ibibigay ko sa inyo ay hindi itinuturo sa mga paaralan, bihirang pag-usapan sa mga klinika ng doktor at halos hindi ninyo makikita sa mga magasin tungkol sa kalusugan. Gayunpaman ito ang maaaring maging susi upang tamasahin ninyo ang inyong ginintuang taon ng may mabuting kalusugan sa halip na magdusa mula sa mga kondisyong maiiwasan sana na maaaring umagaw sa inyong kasarinlan at dignidad. Hayaan ninyong ikwento ko si Mang Nestor, isang 75 taong gulang na retiradong inhinyero na inakala niyang perpekto ang kanyang pangangalaga sa sarili. Aktibo si Mang Nestor sa kanyang komunidad, naglalaro ng golf 2 beses sa isang linggo at hindi kailanman lumiliban sa mga laro ng baseball ng kanyang mga apo. Ngunit sa inakala niyang regular na check-up lamang, agad napansin ng kanyang doktor ang 3 kritikal na pagkakamali sa kalinisan na nagpapakitang si Mang Nestor ay may malubhang kondisyon na pala na nabubuo ng ilang buwan nang hindi niya nalalaman. Wala akong kaalam-alam, sabi sa akin ni Mang Nestor kalaunan. Akala ko lahat ng ginagawa ko ay tama. Kung hindi napansin ng doktor ko ang mga tila maliit na issue sa kalinisan, baka wala na ako rito ngayon para ikwento ito. Ngayon, ibabahagi ko kung ano mismo ang mga pagkakamaling iyon para maiwasan ninyo ang nakakatakot na karanasan ni Mang Nestor. Pero mas mahalaga sasabihin ko sa inyo kung ano mismo ang dapat gawin. Mga simpleng pagbabago na maaaring magdagdag ng taon sa inyong buhay simula ngayon. Unang pagkakamali, pagpapabaya sa kalinisan ng bibig. Kailan po kayo huling tumingin ng maigi sa inyong sipilyo? Ito ba ay pigtal-pigtal na at gamit na? Kayo ba ay nagsisipilyo ng mabuti 2 beses sa isang araw? At heto ang talagang mahalagang tanong. Alam niyo po bang ang hindi tamang pangangalaga sa ngipin ay hindi lang tungkol sa mabahong hininga o pagkawala ng ngipin? Ito ay direktang konektado sa sakit sa puso, stroke, at maging sa demensya o pagkaulyanin. Napatunayan ng mga geriatric specialist sa isang kilalang paaralang medikal na ang bakterya mula sa hindi nagagamot na sakit sa gilagid ay maaaring makapasok sa inyong daluyan ng dugo at magdulot ng mga problemang nakamamatay sa puso. Sa katunayan, ipinapakita ng kanilang pananaliksik na ang mga senior na may hindi maayos na kalinisan sa bibig ay 3 beses na mas malamang
na magkaroon ng mga issue sa puso at ugat kaysa sa mga nag-aalaga ng mabuti sa kanilang mga ngipin at gilagid. Pero huwag ninyo lang po ako paniwalaan. Hayaan ninyong ikwento ko si Aling Silvia, isang 70 o taong gulang na retiradong guro. Ilang buwan, binaliwala ni Aling Silvia ang kanyang dumudugong gilagid sa pag-aakalang normal lang ito sa pagtanda. Akala ko, ganyan talaga kapag tumatanda, sabi niya. Ngunit sa isang regular na pisikal na eksaminasyon, natuklasan ng kanyang cardiologist ang mapanganib na pamamaga sa mga balbula ng kanyang puso, direktang sanhi ng oral bacteria na naglakbay sa kanyang daluyan ng dugo. Sinabi sa kanya ng doktor na kung naghintay pa siya ng ilang buwan, maaaring hindi na naibalik ang pinsala. Ano po ang dapat ninyong gawin? Ngayon din, una, tingnan ang inyong sipilyo. Kung ito ay higit sa 3 buwan na o nagpapakita ng anumang senyales ng pagkasira, palitan ito kaagad. Mas mainam kung gagamit kayo ng dekuryenteng sipilyo na ayon sa mga pag-aaral sa isang kilalang unibersidad ng dental ay nakakaalis ng 62% na mas maraming plaka kaysa sa manual na pagsisipilyo. Magsipilyo ng 2 beses sa isang araw sa loob ng 2 buong minuto bawat beses. Magtakda ng timer kung kinakailangan. Mag-floss gabi-gabi ng walang palya. At huwag kailanman liliban sa inyong dental check-up kahit na kayo ay may pustiso. Napansin niyo po ba ang anumang pagdurugo kapag nagsisipilyo, anumang pamamaga sa inyong gilagid, hindi po ito mga normal na senyales ng pagtanda. Ito ay mga babala na ipinapadala ng inyong katawan. Huwag na po ninyo itong balewalain pa. Ikalawang pagkakamali, madalang na paliligo at pangangalaga sa balat. Gaano po kayo kadalas naliligo? Maging tapat po kayo sa inyong sarili. Maraming senior ang nagsisimulang mas madalang maligo habang sila ay tumatanda. Ngunit alam niyo po bang ang inyong balat ang pinakamalaking organ at ang mga pagbabago sa kondisyon nito ay maaaring magbunyag ng malubhang panloob na problema bago pa man lumitaw ang ibang sintomas. Nagbabala ang mga dermatologist mula sa isang tanyag na klinika na ang madalang na paliligo sa mga senior ay madalas na nagtatago ng mga maagang senyales ng diabetes, problema sa atay at mga issue sa puso. Ipinapakita ng kanilang mga klinikal na pag-aaral na halos 40% ng mga hindi pa natutuklasang medikal na kondisyon sa mga pasyenteng nakatatanda ay maaaring mas maagang nahuli sa pamamagitan ng tamang obserbasyon sa balat. Isipin po ninyo ang nangyari kay Mang Carding, isang 77 taong gulang na retiradong kartero. Inakala ni Mang Carding na sapat na ang maligo 1 beses sa 1 linggo, lalo na tuwing taglamig, kung kailan tuyo ang kanyang balat. Ayokong matuyo, lalo ang balat ko, paliwanag niya. Ngunit nang mapansin ng kanyang doktor ang hindi pangkaraniwang pagbabago sa kulay ng kanyang balat sa isang appointment para sa ibang bagay, natuklasan sa mga karagdagang pagsusuri ang maagang yugto ng sakit sa bato. Ang pagbabago sa kulay ay hindi dahil sa hindi tamang kalinisan mismo. Sa halip, ang madalang na paliligo ay nagtago ng isang kritikal na sintomas na maaaring napansin ilang linggo ng mas maaga. Ano po ang solusyon? Magtatag ng regular na schedule ng paliligo kahit 3 beses man lang sa 1 linggo
kahit hindi kayo masyadong aktibo. Gumamit ng banayad na sabon na walang pabango na hindi aalisin ang natural na langis ng inyong balat. Pagkatapos maligo, magpahid ng moisturizer habang medyo basa pa ang inyong balat para manatili ang hydration. At higit sa lahat, regular na suriin ang inyong balat para sa anumang hindi pangkaraniwang pagbabago sa kulay, tekstura o pakiramdam. Napapansin niyo po ba ang tuyo at nagbabalat na mga bahagi? Hindi pangkaraniwang pagbabago sa kulay. Mga lugar na patuloy na nangangati. Ito ay maaaring paraan ng inyong katawan para sabihin sa inyong may mas seryosong nangyayari sa loob. Huwag na pong maghintay pa ng isang araw para tugunan ang mga babalang ito. Ikatlong pagkakamali, pagbabaliwala sa pangangalaga ng kuko. Sandali po ninyong tingnan ngayon ang inyong mga kuko sa kamay at paa. Ano po ang inyong nakikita? Maayos ba itong gupit, malinis sa ilalim at walang kakaibang kulay? Ang kondisyon ng inyong mga kuko parang bintana sa inyong pangkalahatang kalusugan, at isa ito sa mga unang tinitingnan ng mga doktor kapag sinusuri ang mga pasyenteng nakatatanda. Ayon sa isang tanyag na samahan ng mga dermatologist, ang mga pagbabago sa kuko ay maaaring magpahiwatig ng higit sa 20 iba't ibang sistemikong sakit, mula sa anemia hanggang sa mga issue sa thyroid at sakit sa puso. Ipinapakita ng kanilang pananaliksik na sa mga pasyenteng higit sa 75 taong gulang, ang mga abnormalidad sa kuko ay humantong sa diagnosis ng mga dating hindi natutuklasang panloob na kondisyon sa halos 30% ng mga kaso. Hayaan ninyong ibahagi ko ang kwento ni Lola Beatriz. Sa edad na 82, inakala ni Lola Beatriz na hindi dapat ikabahala ang kanyang kumakapal at naninilaw na mga kuko sa paa. Tumigil na lang siya sa pagsusuot ng sandalyas at itinago ang mga ito sa mga saradong sapatos. Akala ko parte lang talaga iyon ng pagtanda, sabi niya sa akin. Ngunit nang sa wakas ay nagpatingin siya sa isang podiatrist para sa pananakit ng paa, agad na-diagnose ng doktor ang isang impeksyong fungal na hinayaang lumala ng matagal, kaya't nabunyag ang kanyang labis na huminang immune system. Natuklasan sa karagdagang pagsusuri ang isang malubhang nakatagong kondisyon na nangangailangan ng agarang paggamot. Ano po ang dapat ninyong gawin ngayon? Regular na gupitin ang inyong mga kuko, diretso na may bahagyang bilugan na mga gilid upang maiwasan ang ingrown. Panatilihing malinis at tuyo ang mga ito. Magsuot ng footwear na nakakahinga at magpalit ng medyas araw-araw. At huwag kailanman balewalain ang mga pagbabago sa kulay, tekstura o kapal ng kuko. Hindi po ito mga isyung kosmetiko lamang. Potensyal na babala ito mula sa inyong katawan. Ang inyo po bang mga kuko ay marupok, may kakaibang kulay o makapal? Ang mga pagbabagong ito ay hindi tiyak na bahagi ng pagtanda. Sinusubukan ng inyong katawan na sabihin sa inyo ang isang mahalagang bagay. Makikinig po ba kayo bago mahuli ang lahat? Ikaapat na pagkakamali. Hindi wastong pamamahala sa incontinence, kawalan ng kontrol sa pag-ihi, pagdumi. Ito marahil ang pinakanakakagulat na pagkakamali sa kalinisan dahil sa kung gaano ito karaniwan at kung paano desperadong sinusubukang itago ito ng mga tao. Mahigit 50% ng mga senior ang tahimik na nakakaranas ng ilang uri ng incontinence.
Ngunit ang tunay na nakakagulat ay kung gaano karami ang nagtatago nito sa halip na humingi ng tamang paggamot. Iniuulat ng mga urologist mula sa isang respetadong institusyong medikal na ang hindi nagagamot na incontinence ay humahantong sa mga mapanganib na impeksyon sa balat pagkahulog pag-iisa at maaari pa ngang magtago ng malubhang kondisyon tulad ng kanser sa pantog o prostate. Ipinapakita ng kanilang mga pag-aaral na ang mga senior na maayos na namamahala sa mga issue sa incontinence ay may 60% na mas kaunting komplikasyon kaysa sa mga sumusubok itago ang problema. Isipin po natin si Mang Douglas, isang 70 kataong gulang na retiradong accountant. Nahihiya si Mang Douglas na banggitin sa kanyang doktor ang kanyang paminsan-minsang pagtagas ng ihi. Gumamit siya ng mga paper towel at madalas magpalit ng damit, iniisip na namamahalaan niya ang problema. Nang sa wakas ay humingi siya ng tulong matapos magkaroon ng masakit na mga sugat, natuklasan ng mga doktor ang isang malubhang kondisyon sa prostate na maaaring nagamot ilang buwan ng mas maaga na may mas magandang resulta. Ang pride ko ay halos kumitil sa buhay ko pag-amin ni Mang Douglas. Sana kinausap ko ang doktor ko sa unang senyales pa lang ng problema sa halip na subukang itago ito. Ano po ang dapat ninyong gawin kung nakakaranas kayo ng anumang uri ng incontinence? Una, huwag kailanman mahiya na talakayin ang mga issue sa pantog sa inyong doktor. Nakikita po nila ito araw-araw. Gumamit ng tamang absorbent products na partikular na idinisenyo para sa incontinence sa halip na mga pansamantalang solusyon. Palitan ito kaagad kapag basa at sundin ang tamang paraan ng paglilinis upang maiwasan ang pagkasira ng balat. Higit sa lahat, kilalanin na ang incontinence ay hindi normal na bahagi ng pagtanda. Madalas itong sintomas na may nangangailangan ng medikal na atensyon. Nakakaranas po ba kayo ng paminsan-minsang pagtagas? Napapansin niyo po bang nagpaplano kayo ng mga lakad base sa pagkakaroon ng banyo, gumagamit ng mga pansamantalang proteksyon? Huwag na pong maghintay pa ng isang araw para makipag-usap sa inyong doktor tungkol sa mga sintomas na ito. Ansyong, ang inyong kalusugan at posibleng ang inyong buhay ay maaaring nakasalalay dito. Ikalimang pagkakamali, mga maling gawi sa kalinisan ng tainga. Ano po ang inyong rutina sa paglilinis ng tainga? Maging tapat po kayo. Gumagamit po ba kayo ng cotton swabs o cotton buds at ipinapasok ito ng malalim sa inyong ear canal? Kung gayon, gumagawa kayo ng mapanganib na pagkakamali na ginagawa ng maraming senior araw-araw. Maraming nakatatanda ang napipinsala ang kanilang pandinig at hindi napapansin ang mga senyales ng malubhang impeksyon dahil sa hindi tamang paglilinis ng tainga. Nakakakita ang mga otolaryngologist, mga doktor sa tainga, ilong at lalamunan ng nakakaalarmang bilang ng mga senior na may mga pinsala at impeksyon sa tainga dahil sa pagsubok na linisin ang kanilang mga tainga gamit ang cotton swabs. Ipinapakita ng kanilang pananaliksik na ang hindi tamang paglilinis ng tainga ang responsable sa halos 40% ng mga pinsala sa ear canal sa mga pasyenteng higit sa 70 taong gulang, at maraming kaso ang humahantong sa mga impeksyon na sanay na iwasan.
Hayaan ninyong ikuwento ko si Aling Patricia, isang 71 taong gulang na retiradong librarian. Regular na gumagamit si Aling Patricia ng cotton swabs para linisin ang kaloob-looban ng kanyang mga tainga hanggang sa mabutas niya ang kanyang eardrum na humantong sa isang malubhang impeksyon na kumalat sa kalapit na tissue. Palagi ko namang ganito nililinis ang tainga ko, paliwanag niya. Walang nagsabi sa akin na mapanganib pala. Kinailangan ni Aling Patricia ng agarang paggamot at nagtamo ng permanenteng pinsala sa pandinig na sanay ganap na naiwasan. Ano po ang tamang paraan sa kalinisan ng tainga? Tandaan po itong simpleng tuntunin. Huwag kailanman ipasok ang anumang mas maliit kaysa sa inyong siko sa inyong ear canal. Linisin lamang ang panlabas na bahagi ng tainga gamit ang maligamgam at basang bimpo. Kung nararamdaman ninyong mayroon kayong labis na tutuli, gumamit ng mga ear drops na partikular na idinisenyo para lumambot ang tutuli, sundin ng eksakto ang mga direksyon sa pakete. At magpatingin ka agad sa doktor kung makaranas kayo ng sakit, discharge lumalabas na likido o pagbabago sa pandinig. Makati po ba ang inyong tainga? Parang puno o barado o nakakaranas kayo ng hindi maipaliwanag na pagbabago sa pandinig? Huwag subukang lutasin ang mga problemang ito ng mag-isa. Nangangailangan ito ng propesyonal na medikal na atensyon. Mahalaga po ang inyong pandinig. Protektahan ito ng may tamang pangangalaga. Ika-6 na pagkakamali. Hindi maayos na kalinisan ng paa. Kailan po kayo huling tumingin ng maigi sa inyong mga paa? Hindi lang isang mabilis na sulyap, kundi isang masusing inspeksyon sa bawat bahagi. Sa pagitan ng mga daliri, mga sakong mga talampakan. Ang inyong mga paa ay naglalaman ng mahahalagang pahiwatig tungkol sa inyong circulatory at nervous systems, at isa ito sa mga unang tinitingnan ng mga doktor sa mga pasyenteng nakatatanda. Sinasabi ng mga podiatrist na dalubhasa sa pangangalaga ng paa ng mga nakatatanda sa isang pambansang asosasyon ng mga podiatrist na ang mga issue sa kalinisan ng paa ay madalas na nagbubunyag ng mga unang senyales ng diabetes neuropathy, pinsala sa nerbiyos at sakit sa mga ugat. Ipinapakita ng kanilang mga pag-aaral na sa mga pasyenteng higit sa 70 taong gulang, ang tamang pangangalaga sa paa at regular na inspeksyon ay maaaring makapigil sa hanggang 85% ng mga amputasyon pagkaputol na nauugnay sa diabetes. Hindi po iyan typo. 80% ng mga amputasyon ay maaaring maiwasan sa pamamagitan ng tamang pangangalaga sa paa. Isipin po natin si Mang Ramon, isang 70 taong gulang na retiradong manggagawa sa pabrika. Binaliwala ni Mang Ramon ang panunuyo at maliliit na hiwa sa kanyang mga paa. Ipinapalagay na normal lang itong senyales ng pagtanda. Matagal nang mukhang magaspang ang mga paa ko, pag-amin niya. Ngunit nang mapansin ito ng kanyang doktor sa isang regular na eksaminasyon, agad siyang nag-utos ng pagsusuri para sa diabetes na nahuli ang sakit sa maagang yugto kung kailan ang mga pagbabago sa pamumuhay ay maaari pang makagawa ng malaking pagkakaiba. Kung hindi tiningnan ng doktor ko ang mga paa ko, baka ilang taon akong hindi nalaman na may diabetes ako, sabi sa akin ni Mang Ramon. Sa panahong iyon, malubha na sana ang pinsala. Ano po ang dapat ninyong gawin simula ngayon? Hugasan
at patuyuing mabuti ang inyong mga paa araw-araw, lalo na sa pagitan ng mga daliri kung saan gustong tumubo ng fungus. Regular na inspeksyonin ang mga ito para sa mga hiwa, sugat o pagbabago sa kulay o temperatura. Magsuot ng malinis at tuyong medyas na gawa sa natural na hibla o moisture-wicking na materyales. Magpahid ng moisturizer sa mga tuyong bahagi ngunit hindi sa pagitan ng mga daliri. At huwag kailanman baliwalain ang pananakit, pamamanhid o mga sugat na hindi gumagaling. Magpatingin ka agad sa isang medikal na propesyonal. Ang inyo po bang mga paa ay tuyo at bitak-bitak? May napansin po ba kayong mga hiwa na hindi gumagaling ng maayos? Anumang hindi pangkaraniwang pagbabago sa kulay o pagkawala ng pakiramdam. Hindi po ito mga isyung kosmetiko lamang. Maaaring ito ay maagang babala ng malubhang kondisyon na nangangailangan ng agarang atensyon. Ikapitong pagkakamali, mga isyu sa kalinisan na kaugnay ng gamot. Umiinom po ba kayo ng maraming gamot? Napansin niyo po ba ang mga pagbabago sa amoy ng inyong katawan, pattern ng pagpapawis o panunuyo ng bibig? Mula nang simulan ninyo ang mga ito, ang mga gamot na nagpapanatili sa inyong kalusugan ay maaaring nagdudulot ng mga problema sa kalinisan na nagpapahiwatig ng mapanganib na mga side effects. Dokumento ng mga pharmacologist sa isang samahan ng mga espesyalista sa kalusugan nang nakatatanda kung paano ang ilang karaniwang inireresetang gamot ay maaaring magdulot ng panunuyo ng bibig, labis na pagpapawis o pagbabago sa amoy ng katawan na nagpapahiwatig ng potensyal na toxicity o pagiging nakalalason. Ipinapakita ng kanilang pananaliksik na halos 40% ng masasamang reaksyon sa gamot sa mga senior ay unang lumilitaw bilang mga pagbabago sa pangangailangan sa personal na kalinisan bago pa lumitaw ang mas malubhang sintomas. Isipin po natin si Aling Barbara, isang 87 taong gulang na retiradong nurse. Ang hindi pangkaraniwang amoy ng katawan ni Aling Barbara ay binaliwala ng kanyang pamilya bilang hindi tamang kalinisan hanggang sa makilala ito ng kanyang geriatrician bilang senyales ng toxicity ng gamot na dahan-dahang sumisira sa kanyang atay. Regular naman akong naliligo at gumagamit ng deodorant. Paliwanag ni Aling Barbara. Wala akong kaalam-alam na ang amoy pala ay nagmumula sa loob ng katawan ko, hindi dahil sa kakulangan sa kalinisan. Ano po ang maaari ninyong gawin para protektahan ang inyong sarili? Subaybayan ang anumang pagbabago sa kalinisan pagkatapos magsimula ng mga bagong gamot. Magtala sa isang simpleng journal ng anumang pagkakaiba sa amoy ng katawan, pagpapawis, panunuyo ng bibig o pagbabago sa balat. Manatiling may sapat na tubig sa katawan, hydrated, maliban kung iba ang sinabi ng inyong doktor. Ipagbigay alam kaagad sa inyong doktor ang anumang hindi pangkaraniwang pagpapawis o pagbabago sa amoy dahil maaaring magpahiwatig ito ng mapanganib na interaksyon ng gamot. At huwag kailanman baguhin ang dosis ng inyong gamot nang walang supervision ng doktor kahit na sa tingin ninyo ay ang gamot ang sanhi ng mga isyu sa kalinisan. Napansin niyo po ba ang hindi pangkaraniwang amoy ng katawan sa kabila ng regular na paliligo, labis na pagpapawis, matinding panunuyo ng bibig? Huwag po ninyong isipin na normal lang itong bahagi ng pagtanda. Maaaring nagbababala ito sa inyo ng potensyal na mapanganib
na epekto ng gamot na nangangailangan ng agarang atensyon. Ngayon, alam na ninyo ang 7 kritikal na pagkakamali sa kalinisan na agad napapansin ng mga doktor sa kanilang mga pasyenteng nakatatanda at kung paano mismo ito itatama. Sa pamamagitan ng pagtugon sa mga isyung ito, ngayon maiiwasan ninyo ang malubhang problema sa kalusugan, mapapanatili ang inyong dignidad at kasarinlan at posibleng makapagdagdag ng taon sa inyong buhay. Tandaan po, ang tamang kalinisan ay hindi lamang tungkol sa hitsura o pakikisama. Ito ay isang mahalagang bahagi ng pagpapanatili ng inyong kalusugan habang kayo ay tumatanda, at ang mga simpleng pagbabagong ito ay maaaring literal na magligtas ng inyong buhay.